Oh, yung guys, update ko lang kayo. Kompleto na po yung tao namin. May nakuha po kaming 3 bago and lahat naman ay maayos at mukhang tatagal na talaga. So explain ko sa inyo kasi marami pa rin nagme-message sa atin at nagtatanong kung kailangan pa ba namin ng tao, kung may available pa daw ba. And may mga ilan din akong sasagutin na tanong kasi marami akong nababasang mga comment about dun sa hiring po dito sa amin. Marami pa rin kasi ako nababasang mga comments and mga nagme-message po sa atin, mga nag-i-email. Sir, hiring pa po ba kayo? Sir, baka naman pwede ako dyan. Sir, kailangan ko po ng LMIA. Sir, di na po ako marirenew. Sir, nandito po ako sa Alberta, sa Toronto, at kung ano-ano pang message nila, nagtatanong kung hiring pa daw ba kami. Malamang yung iba po doon, ang mga napanood yung videos na ginawa natin is, I think, previous 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Kasi nga before, gumagawa tayo ng video, sinasabi ko sa inyo, kailangan namin ng tao. Sino makakapunta? Sino yung willing from other province pupunta dito sa amin? So may mga ilang sumubok, alam nyo naman yan kung matagal na kayo nakasubaybay dito sa channel natin, na since 2025, ang dami na nating naipasok na walang tumatagal nga. So parang ang nangyari, nawala ng tiwala si boss, tapos ang nangyari, ibang lahi yung kinuha. But still, hindi tayo tumitigil na makapagpasok ng Pilipino kasi gusto ko talaga puro Pilipino yung mga kasama namin. Kasi sumakit din naman talaga yung ulo namin doon sa ibang lahi. Ang hirap turuan, na-discuss mo na, nasabi mo na, na-orient mo na, nag-translation ka na kasi hindi mga nag-i-English eh. Hindi kagaya ng Pilipino, kahit pa medyo mabagal, at least yung Pilipino, nagkakaintindihan kayo. So may mga pinasok tayo noong 2025, yun nga lang, hindi mga nakatagal. And ngayon, sa wakas, praise God, yung 3 nating bago, kahit pa paano, talagang alam namin na tatagal na. Wala na ako masabi, talagang kita ko sa trabaho ng mga kasama namin, talagang okay na, kaya na nila yung trabaho. And yung situation, talagang kita ko sa kanila, pasok dito, labas dito. Yun yung isang bagay na madalas kong sinasabi sa inyo, kasi hindi lang physical yung pagdadaanan nyo dito sa farm namin, kundi even yung emotional stress. Kasi nga, nabanggit ko na to sa mga previous vlog natin na may mga situation kami na talagang kung hindi ka sanay at maramdamin ka, hindi ka talaga tatagal. Especially yung mga kababayan natin na nakasubok na dito na hindi tumagal. Yung mga previous jobs nila na nabanggit nga naman nila na binabayaran yung overtime, yung holiday. So sa amin, nabanggit ko sa kanila, hindi po dito binabayaran. And usually, sa ibang farm, ganun din naman. Hindi lang naman dito sa amin, nabanggit ko yan many times. Napakarami nating kakilala diyan ng mga kababayan natin na nagtatrabaho din sa farm. Hindi bayad yung overtime, hindi bayad yung holiday. May mga sobrang oras talaga na hindi nababayaran. Which is yun ang kagandahan dito sa mga nakuha natin. Talagang willing sila to sacrifice dahil may pathway to PR. So sana maging maayos na sila sa mga susunod na araw. Kasi alam ko may mga ilang bagay pa sila na talagang nag-a-adjust pa. Pero sa trabaho talagang kita ko porsigido, desidido at talagang willing silang matutunan lahat. And meron din pong nag-message sa atin na sinasabi, Sir, hiring data kayo ng dairy farm manager, nakita namin dun sa Indeed. So for your information, hindi naman po kami nawawala ng dairy farm manager. So yung dairy farm manager namin is ilang taon na rin sa amin at ito ay nabanggit ko na doon sa ibang vlogs natin. Nasabi ko nga po sa inyo, yung aming dairy farm manager ay love na love ni boss. Ito ay nabanggit ko na dati, nasabi ko nga sa inyo, kung papipiliin si boss kung yung dairy farm manager namin at kami, biroin nyo ha, si Herbert, ako, si Johan, si Alan, yan, sinagot kami dati niya, kung hindi nyo siya makakasundo, pwede kayong umalis. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung aming kasalukuyang dairy farm manager, mawawala kami pero siya hindi. Kaya doon sa mga nagsasabi sa inyo, na sir, hiring ata kayo. Kasi balita ko may Pilipinong gustong mag-apply daw sa amin as dairy farm manager. Wala masasabi ko, good luck. Wala namang masama. Pwede namang mag-try kahit na sino. Kasi para sa amin, ang pinakamatagal na naming kasamang Pilipino dito na talagang para sa amin is magaling, alam na lahat. Kumbaga sa experience at experience lang talaga, wala na akong masasabi.
AC Herbert. Si Alan magaling din yan. Kaya nga nung minsan nagbibiroan kami, sabi nga namin, oh Brad, pwede ka lang mag-apply dito ng Dairy Farm Manager. Kaya nga lang, hindi naman kami nawawalan ng Dairy Farm Manager, which is yung Mexican nga. Sabi ko nga po sa inyo, yung aming nakapost na Dairy Farm Manager is job posting lang yon to advertise para makapag-offer kami ng LMIA sa kanya kasi malapit na po uli ang renewhan niya. So, pinost lang po yon para makapag-issue ng LMIA. Kasi nga po, siya ay still a temporary workers dito. Hindi pa po siya PR. 25 years of experience sa US. Kaya yun ay talagang love na love ni boss. Kaya kung dun sa mga nagsasabi na, sir, hiring ata kayo ng Dairy Farm Manager, naka-post sa Indeed. Sa totoo lang po, yan po is a job posting lang para po makapag-issue sila ng LMIA. Pero ang totoo, wala na po yan. Yun po ay madalas ko nang nabanggit before. Nasabi ko nga sa inyo, yung mga nakikita nyong job posting sa Job Bank or sa iba't iba pang website para makapag-apply kayo dito sa Canada, kalimitan po yan, occupied na po. Wala na. Kumbaga, nag-post lang talaga sila para makapag-issue sila ng LMIA. Kasi that is one of the main requirement para ma-approve yung LMIA application ng isang company. Kaya para po doon sa mga kasalukuyan pa rin nagko-comment, nag-i-email, nagme-message. So ito po yung update natin ngayon. Para po maintindihan ninyo, balikan nyo po yung mga vlogs natin. Check nyo po kung kailan ko pa po yun nagawa yung video. Kasi baka po napanood ninyo ay 5 months ago, 6 months ago. So hindi na po updated yon. Kasi kagaya ng ibang mga napunta, sir, napanood ko sa inyong vlog, kailangan po ninyo. My question is, kailan po ba yung vlog na yon? Baka po pa kasi 6 months ago na yon, yung sinasabi kong hiring, kailangan namin ng tao. So ito po yung pinakang latest update natin. Meron po kaming bagong 3. Yung 2 is galing Alberta, yung isa is galing dito sa Delta, galing po siyang fish factory, dito lang din siya sa British Columbia. So okay naman po silang 3, wala na ako nakikitang problema. Mabilis nilang nakuha yung trabaho at kita ko yung pagiging porsigido nila at desidido talaga nila dahil ang habol nila is yung pathway to PR. Kaya doon sa mga nagtatanong, sa ngayon wala na po ulit. At kung ang tanong ninyo, kailan po ulit mag-o-open, hindi naman po napakarami ng empleyado namin. Ilan lang po kami, wala pa nga po ata kami 15. So okay na po ulit yung tao. At yung mga nakaraan, kaya nababanggit ko sa inyo na abang-abang kayo kasi alam ko talaga na hindi sila tatagal, which is yung mga ibang lahi. Kagaya na lang po nito kaya natin na ipasok tong mga to, isa-isahin ko sa inyo. Unang-una, yung isang Meksikano na talagang walang sa ayos magtrabaho, nakikipagsagutan pa kay boss, sinibak. And then yung isang Aprikano naman na ang ginawa, nag-explore dun sa likod, pinakawalan yung baka, naghalo-halo, sinibak din. From the start pa lang, alam kong yung mga yun hindi natatagal. Kaya lagi kong ina-update kayo ng mga nakaraan na sabi ko, abang-abang lang po. Which is ito nga, yung abang-abang lang pong yun ay nakuha na nitong 3 ito. At ikaklaro ko lang po ulit, yung nakikita nyo po sa Indeed na Dairy Farm Manager, yun po is ipinost lang para makapag-issue sila ng LMIA dun sa kasalukuyan naming Dairy Farm Manager na which is love na love talaga yun ni boss. Sabi ko nga po sa inyo, mawawala kaming lahat ng Pilipino dyan pero hindi niya aalisin nyo. Kaya doon sa mga nagtatanong, sir, available pa ba tong Dairy Farm Manager na to? Kasi may ibang nag-send din sa akin na may gusto doon mag-apply nga na Pilipino, which is sabi nga, may nabasa kaming comment doon na sabi, baka daw magulat at matakot pag nalaman namin yun na yung boss. Sabi ko nga sa inyo, you can try, wala namang masama. At alam din ng mga kasama ko, nabasa din nila. So iba yung interpretation nila, sabi nga nila, parang asama naman tingnan. Kung kailang Pilipino pa yung mag-a-apply, parang matatakot pa daw kaming mga Pilipino kung yun ang magiging boss namin. Yun ang hirap Kapag halimbawa, alam niyo yun, minsan inilalagay natin sa utak natin kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Na para bang ang tingin mo dahil ikaw yung magiging boss, under mo yung mga Pilipino dito, kaya mong gawin yung gusto mong gawin. Well, nagkakamali ka. Sabi nga nung mga kasama ko, nung nakita nila yung post na yon na parang, pag ito yung naging Dairy Farm Manager, parang magugulat daw yung mga parang matakot, ganon. So sabi nga ng mga kasama ko, grabe naman yan. So ang tingin pala niya sa sarili niya, pag nakapasok siya dito, under niya tayo. Which is, ang totoo po niyan,
Yung dairy farm manager namin, mas marami pa ang ginagawang trabaho kaysa sa amin. Mas pagod, mas stress dahil unang-una kapag merong hindi pumasok, siya na mo problema, siya pa yung papapasukin. Dito naman sa amin, kahit yung mga supervisor lang na nasabi yung papel, pero ang totoo, ang trabaho, pare-parehas lang din naman kami. Huwag kayong mag-alala, oras na mabakante yung dairy farm manager namin, welcome na welcome po kayo kahit na sino yan. Dahil yung mga kasama ko, inaantay nga, sabi nga nila, let's see kung makakapasok siya dito. Wala namang problema, he can try kung talagang sa tingin niya makukuha niya yung position. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, yung postings na yan is ipinost lang para makapag-issue sila ng LMIA, which is yan is occupied na po. Kaya nang madalas ko sinasabi, hindi lahat na nakikita yung posting sa job bank is available pa po talaga yun. Well, doon sa mga kababayan natin na alam ko nangangamba na doon sa status nila dito, mga hindi na marirenew at yung iba naghahanap nga ng mga farm jobs, itry nyo po yung El Nido. Galing na kami dati doon. And then they are willing to hire us. Yun nga lang talaga, hindi kami umalis dito sa farm namin. Kung nabalikan nyo yung mga previous vlogs natin, yung sabi ko nga sa inyo, muntik-muntikana na kaming mag-close before. Way back 2024 of December. So hinire na kami doon, hindi lang kami tumuloy. And I think they are willing to hire naman, yung mga willing to train. Nakita ko yung hiring nila sa Indeed, which is ito, ilalagay ko dito, yung El Nido Farms. Dito po yun sa Chilliwack. You can try. Wala namang masama. And then, kung babalikan nyo yung mga previous vlogs natin way back 2 years ago, na ituro ko na po ito kung paano maghanap ng mga farm jobs dito. So, kinakailangan unang-una, meron kayong sasakyan. Kung wala man, may kaibigan kayong sasamahan kayo. Pwede po kayong mag-walk-in. Mag-try kayo sa iba't ibang farm dito. Kausapin niyo yung may-ari ng farm. Baka willing silang i-train kayo, willing silang i-hire kayo, mag-offer ng LMIA. Talagang tiyagaan lang po. Nagawan ko na po ito ng vlog before. Nang ginawa ko, nag-walk-in ako, nag-isa-isa ako ng mga farm para po maipakita doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho sa farm na baka sakali makahanap sila. And kung natatandaan nyo before, yung mga nagtatanong na kababayan natin na tourist, before kasi ina-allowed pa yon yung tourist into working permit. Ngayon, kung may mag-o-offer sa inyo na employer ng working permit, kinakailangan yung mag-exit outside Canada. Ilang beses ko na itong naipaliwanag. So, sino ang employer na mag-o-offer sa inyo ng LMIA kung kayo ay aantayin pa nila dahil kinakailangan yung mag-exit? Unlike nung yung employer, makakapag-hire ng mga inside Canada na open work permit at yung mga permanent residents, so pwede na silang mag-start kagad. Unless there is something special about you na pag tinignan niya yung qualification mo, ito yung hinahanap ko, kailangan kita. Sige, aantayin kita, mag-exit ka ng Pilipinas and then I'm willing to wait for you na ma-approve yung working permit mo saka ka bumalik dito. Kaya nga lang po, hindi po ganun napakarami kong nakausap dito na tourist na kasalukuyan po, nagka-cash job na lang talaga. Kasi nahirapan daw talaga sila makahanap na mag-o-offer ng LMIA kasi ang gusto nila yung makakapag-start kagad. So talagang yung chances na makakuha ng working permit yung mga tourist is hindi kagaya po way back 2023, 2024 na ini-encourage ko pa nga po yung iba, 'di ba? Sabi ko, kung gusto nyo, may pera kayo, pwede nyong i-try, mag-tourist kayo dito, then maghanap kayo ng employer. That was before. And then way back 2025 dapat hanggang February pa yun. Kaya lang in-end kagad nila noong September 2024. So yung mga kakilala, kaibigan natin na nakaplano na mag-tourist dito, nakabili na ng ticket, planado na, ayun, hindi na tumuloy dahil alam nila yung approval nung tourist visa into working permit, lalo na nung inalis na yung plug polling, which is para mapabilis yung inyong working permit, is inalis na rin. So kinakailangan talaga pag naghanap ka ng employer dito, they are willing to wait for you at okay lang sa kanila na mag-exit ka ng Canada and then babalik ka. That's it for today's video, guys. In-update ko lang kayo para doon sa mga nagtatanong, sir, hiring pa po ba kayo? So itry nyo guys yung El Nido. I-try nyo din. Nagtatanong kasi ako doon sa mga ibang kababayan natin na baka may chance na nag-o-offer sila ng LMIA, and most of them are yung mga nagtatrabaho sa farm. Kasi kalimitan yung mga followers natin, ang gusto talagang makuha trabaho is sa farm. Kasi bukod sa may pathway to PR na is exempted pa rin. Alam nyo naman na yung agriculture, healthcare, construction, and food industry, yun yung mga exempted. So may chance pa silang makapag-offer ng LMIA. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. So maraming salamat po doon sa mga nag-email, nag-comment, nag-message, at nagbabaka sakali. Pasensya na rin po kayo doon sa mga hindi ko na-replyan dahil napakarami nyo po. Nag-iisa lang po ako. May trabaho din ako. Umuwi tayo, nagluluto, may family time tayo. So hindi ko po kayo talaga kayang sagutin isa-isa. So see you on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye.